kapatid at kaibigan, binabati ko kayo muli ng isang mapagpalang gabi sa atin pong evening talk. Magsasama-sama po tayo ngayon sa loob ng 25 minutes sa pagtunghay sa salita ng ating Panginoon na magbibigay po again o muli ng mga clarification, encouragement at pananaw sa ating pong paglilingkod bilang mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos. Ang atin pong tatalakaying episode ngayon mga kapatid ay kaugnay sa buhay ni Saint Peter after nung makapag-minister po siya sa buong sangbahayan ni Captain Cornelius. At alam natin si Peter ay isang Hudyo at si Cornelius ay isang Hintil. At sa mga Hudyo, bawal makisalamuha ang mga Hudyo ayon sa kanilang palatuntunan o batas. Bawal makipagsalamuha sa hindi Hudyo, tulad ng mga Hintil, mga Pagano at iba pa. Dapat sa Hudyo lang sila. Subalit sa kalagayan ni Cornelius, sa tinalakay nating episode previously, si Peter ang naging isang instrumento para maligtas at maging tama ang pananampalataya ni Captain Cornelius kasama ang kanyang buong sangbahayan. Kaya sa nangyaring ito, yamang labag sa batas ng mga Hudyo ang nangyari, nagkaroon po ng criticism. Okay, nagkaroon po ng sari-saring mga pag-iisip ang mga Hudyo laban dito kay Apostle Peter sapagkat nakipagsalamuha siya sa mga Hintil na tulad ni Cornelius. Okay, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi mga kapatid. Ang topic po natin, faith must be unified in Christ whoever you are. Ang pananampalataya ay dapat nagkakaisa kay Kristo Jesus kahit na sino ka pa man at nasaan ka pa man. Kaya nga atin pong faith bilang mga Kristiyano, ang ibig sabihin nito, kahit nasa ang lugar ka man sa mundo, nasa ibang bansa ka, o nasa bundok ka, o nasa syudad ka, nasaan ka man, ang faith natin ay pari-parihas. Okay, pare-parehas. Unified faith in Christ Jesus, ang faith ng lahat ng Kristiyano sa buong sanglibutan. Hindi po yung kanya-kanya, hindi yung magkakaiba-iba, kundi unified. Isa, nagkakaisa, at talagang isa. One faith, one baptism, one Lord, one Spirit, one faith. Talagang one body in Christ. Ang ating head ay isa lang. Jesus Christ is the head of the church. Kaya kung iba-iba ang ating pananampalataya, parang iba-iba ang ating ulo, iba-ibang dinidescribe ng ating ulo, talagang mali. Kaya itong dito sa situation ni Saint Peter at ng mga Hudyong kasama niya na mga Kristiyano, nagkaroon po ng criticism. Peter was criticized in Jerusalem, Acts chapter 11 verse 1 to 18. Ngunit ang accusation na ito, na si Peter ay criticized by some legalistic Jewish believers for fellowshipping with Cornelius and other Gentiles in Caesarea. Nagkaroon po ng accusation. Now, na nagkaroon ng accusation, siyempre mayroong argument yan. Nag-usap yan at papatunayan ang dapat patunayan, magsasanggalang, magtatanggol ang dapat magtanggol, kung ano ang nararapat. Then Peter review his case. Chapter 11 verse 4 to 16. He tells them about his vision from God and his visit to Caesarea. Ang kinote din dito uli ni Saint Peter o ni Apostol Pedro, yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Yung mayroong isang kumot, bumababa galing sa taas, na yung kumot na yon, habang nakita nyo sa vision, puno ng mga maruruming hayop. At sabi ng boses na mayroong bumababa na kumot na puno ng mga sari-saring maruming hayop, ang sabi ng boses, Peter, magpatay ka ng alinman sa hayop na yun at kumain ka. Ngunit ang sagot ni Peter, Lord, alam mo naman hindi ako kumakain ng kahit anong pinagbabawal sa kautosan ng anumang maruming hayop. Sabi ng boses at boses yun ng Panginoon, huwag mong sabihin na ang nilinis ng Diyos ay marumi. Nagulumihanan dito si Peter. Subalit na intindihan niya ito sa huli dahil pagkatapos ng vision
na pinakita ng Diyos, dumating ang susundo sa kanya na tauhan ni Cornelius. At sinabi ng Espiritu sa kanya, huwag kang mag-alinlangan, Pedro, sumama ka. Talagang guided by the Holy Spirit. Ang ibig sabihin dito, yung pagkakaiba-iba ng faith, ang pagdi-discriminate. Tandaan natin yung word na discrimination. Hindi po gusto ng Diyos yan. Kaya walang discrimination. Kahit Amerikano ka, o Hapon ka, o Chinese, o Pinoy, pagka mananampalataya ka sa Panginoon, walang discrimination. Our head is one, He is Jesus Christ. At ang faith natin is one faith in Christ Jesus who died for us doon sa krus ng Kalbaryo. Okay, kaya ipinagtanggol, inexplain ni Peter kung bakit nakipaghalubilo siya sa mga hintel. At dahil sa pangyayaring yon, na nag-preach siya doon sa sambahayan ni Cornelius, na ligtas po ito, nilinaw niya din, in-explain niya ang naging resulta. Na si Pedro ay ginamit ng Diyos sa sangbahayan ng kapitan na ito na si Cornelius, at ang Espiritu ng Diyos ay bumaba doon sa mga hintil. Kaya ang buong sambahayan ni Cornelius ay binabaan ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika, at at the end ng mga pangyaring iyon, nag-decide na magpabautismo, at nagpabautismo ang buong sambahayan ni Cornelius. Dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo at dahil sa sinabi ng Panginoon, at yung sinasabi ni Cornelio, yung marumi na mga tao, nagsisimbolo sa mga different kinds of dirty animals or foods. Sinabi ng Diyos na ang lininis ng Diyos, ang nilinis na iwag mong sabihing marumi. Ipinagtanggol ni Peter ang kanyang vision na ipinakita ng Diyos at ang sinabi ng Panginoon. At at the end, dito sa argument. So ang argument po ay paliwanagan ng anong kalagayan, ano ang sinasabi, nililinaw dito, hindi po siya nag-aaway doon. Hindi nila ito pinag-awayan. Kung nag-discuss sila kung bakit, anong side mo, anong masasabi mo, bakit mo ginawa ito, in-explain niya doon sa mga nagkikritik sa kanya. At na-explain niya ng maayos. Dito po sa chapter 11 verse 18. Babasahin ko ang verse na ito, pero mahaba lang ang verse 1 to 18. Pero tingnan po natin itong pinakahuling verse sa 18. When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Nang na-explain na ni Peter itong kanyang side, nagsipagpayapa na itong mga nang-uusig, itong mga critics, at glorify ang ating Panginoon, o ang Panginoong pinagpipres ni Peter. They held their peace and glorified God, saying, Hath God also to the Gentiles granted repentance unto life? Ipinahintulot o ginawa ng Diyos na ang mga hintel ay magsisi sa kasalan at magkaroon din ng buhay. Nang naintindihan ito nitong mga critics ni Peter, naging mapayapa na ang lahat. Ang tawag doon, they have now accepted the message, reasons, and platform of Saint Peter, dahil naintindihan nila, yun pala ang kalooban ng Diyos. Naging united na ang faith nila. Wala nang discrimination, whether they are Jews or Gentiles or ano paman, mayaman o mahirap, wala nang discrimination. At nakakatuwa mga kapatid, bilang isang example sa mga mananampalataya ngayon, na may mga kapatid tayong hindi Pilipino, may mga kapatid tayong hindi kilala sa lipunan. Pero pag pinag-usapan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang Kristiyano, nagkakaisa. We have one faith, we have one Lord, Jesus Christ. Ang mga kasalanan tinutukoy, the same kung anong mga ayaw ng Panginoon. Alam natin na pare-parehas yung ayaw ng Diyos na gawin natin. Alam din natin lahat na pare-parehas ang mga bagay na gusto ng Diyos na ginagawa natin. Halimbawa, pray always, manalangin sa Panginoon, mag-share ng Word of God sa iba, magpakatatag sa pananampalataya, kailang mabago ang buhay natin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at ang mga lumang bagay, mga kasalanan ay talikuran, pagsisihan, at tayo ibibless sa samahan ng ating Panginoon, at marami pang iba. We are united in faith,
and in understanding, we have one Spirit, the Spirit of the Lord, na nasuma sa atin po. Kaya kahit anong lahi natin, nasaan man tayo, dapat isa. Ang mapait ngayon, pag inisip-isip natin, ang mga denomination, ang mga relihiyon, nag-aaway-away ang mga relihiyon dahil ang gustong sabihin, sila lang ang tama. At kapag hindi kasama sa grupo nila, sasabihin sa demonyo o mali o masama o kumikikila ng pera o nagpapayaman lang. Kung ano-ano ang sinasabi. Yun namang pinagsasabihan ng masama na ganun, magbabaliktad naman. Sasabihin naman yung namiminta sa kanila, ganun din, pipintasan din. Kaya anong nangyayari? Nai-immune yung mga nakikinig, naliliskad or nasisira ang matinong kaisipan. Sa halip na makikinig, hindi na kasi nag-aaway-away, hindi na nakakabless ang kailang mga sinasabi, nagsisiraan, nag-aatakihan, nagsisiraan na sila ng kailang mga panampalataya at ng kailang mga personal na buhay. In which, hindi po yan ang tinuturo ng ating Panginoon. Kaya sa atin pong mga Kristiyano, narito mga born again, hindi po tayo mahilig makipagdebate sa mga paladebate. Dahil sa debate, kahit tama ka, kung magaling sa debate yung kausap mo, nag-aral ng debate, baka matalo ka. At pag natalo ka, sasabihin nung nakipag-debate sa iyo na hindi naman talaga tama ang tinuturo, sasabihin, sila yung tama. So, at ang sabi ni Pablo dito, iwasan mo yung mga ganyang arguments, mga pagdidebate at iba pa, sapagkat hindi nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos at nalilito ang mga nakikinig. Kawawa naman yung mga nakikinig. Kaya ito, ang lahat ng mananampalataya, ang faith nila must be united in Christ Jesus, whoever they are. Kaya may mga kapatid tayo, iba-ibang mga grupo, mga mananampalataya, pinagpipray natin sila. Lalo na nakaranas sila ng bagong buhay kay Kristo. Nabago yung dati, sugarol sila, nanbubugbog ng asawa, nagnanakaw at iba pa, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Pero ngayon, nang nakilala si Jesus, ang ating Panginoon, nabago ang lahat, naging maayos, naging matuwid, pinapamuhay ang Word of God, at iba pa. Hindi natin masasabing dahil hindi sila kasama sa inyong simbahan, ay hindi sila Kristiyano. Christian sila, so we love them, and happy tayo na sila'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, purihin ang Diyos sa ganong klase. Dahil ang itinataas din nila, ang pinapupurihan nila, ang binabasa nila ay salita ng ating Panginoon at nararanasan nila sa araw-araw. The same sa atin, nararanasan. Kaya sabi ni Peter, ibinuhos din sa mga hintel ang Espiritu ng Diyos, katulad din sa ating mga Hudyo. Sila rin ay nakaranas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ng Holy Spirit. Kaya narinig silang nagsalita sa iba't ibang wika, sila'y nanampalataya, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sila'y inappreciate ng Panginoon. Tinanggap sila dahil nangaral sa kanila ang lingkod ng Diyos. At itinuro rito ni St. Peter ang tamang klaseng katuruan. Hindi bias, hindi nangaapi ng kung sinong mga nagtuturo ng tamang salita ng Diyos. So, purihin ang Panginoon. At lumaki ng lumaki ang ministry, lumawak ng lumawak, at dumami ang converts, maging doon sa Antioch, sa chapter 11 verse 19 to 30, nakarating sa Antioquia ang ministry ng pangaral ng salita ng Diyos, tumatag ang simbahan, lalong lumawak, dumami ang mga mananampalataya, at nagsama-sama sila, nagpupuri, nananalangin, at patuloy na itinataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. And dito sa chapter 11, 22 to 24, he is sent by Jerusalem Church to help the new church in dito sa Antioch. At dito po ay ipinadala itong lingkod ng Diyos na si Barnabas. Si Barnabas po yung isang respetadong Kristiyano ng panahon na yon sa kanilang lugar. Siya po yung nag-intercede noon nung bagong convert pa lang si Saulo o si Paul, na yung mga Kristiyano doon sa isang lugar ay takot makipaghalubilo kay Saulo o kay Pablo sapagkat alam na si Pablo ay isang kriminal,
isang malupit na tao at persecutor, ngunit inexplain ni Barnabas na sabi, nakita ko ang buhay ng taong ito na siya'y binago ng Panginoon, na nakausap niya ang Panginoong Hesus doon sa road of Damascus, at siya'y kinausap ng Panginoon, at ito naging isang mananampalataya, at siya ay sumuko ng buhay niya sa Panginoon at nagpapagamit siya ngayon sa Panginoon, at siya ay kasama na sa mga manampalataya. Kaya huwag na kayong matakot. Itong si Barnabas, ito ngayon pumunta sa Antioquia. Ipinadala siya ng church ng Jerusalem para tulungan itong mga bagong bukas na gawain sa Antioquia. At kasama niya, Barnabas brings Saul to Antioch from Tarsus to assist him. At pagpunta ni Barnabas, niyakag niya ngayon itong bagong convert, itong bagong mananampalatayang kinakatakutan dati, itong bagong convert na si Paul, na ito ang key person noon ng pagpatay sa isang diakonong si Esteban. Ito, kasama siya ngayon ni Barnabas. At nag-preach, nagpatutuo, nangangaral palagi sa iba't ibang mga lugar, mga sinagoga, at lalong dumami ang mga mananampalataya doon sa lugar na yun pinuntahan nila. And sa chapter 11 verse 27 to 30, mayroong isang propeta. Itong propetang ito ay si Agabus. He is a prophet who issued a warning. Si Agabus ay nagpredict that the great famine will soon strike the land of Israel. Galing sa Israel o sa Jerusalem, may isang propeta na nagngangalang Agabus. At siya po, habang nag-iipon ang mga Kristyano, nagbigay po siya ng isang prophecy na ang Israel ay makakaranas ng isang matinding famine. I-strike nito ang buong lupain ng Israel. Naintindihan po ito ng mga tao. Ibig sabihin, dahil siya po ay isang lingkod ng Diyos na nag-predict siya ng isang babala sa Israel na dapat paghandaan. Kaya sa Israel po, kapag mayroong masamang mangyayari, mayroong salot, mayroong pestilence, mayroong trahedya. Usually, sapagkat may mga propeta doon, katulad noon sa panahon ni Akab, ni Haring Akab, andoon si Elias, nagkaroon ng prophecy. Sinabing 3 taong hindi uulan sa lugar na ito, hindi gan talaga umulan. Dito naman si Agabus, nag-prophecy na magkakaroon ng isang matinding tagutom na i-strike nito ang buong Israel. Kaya po nagkaroon ng prophecy, mga kapatid. Hindi lamang yung makarinig tayo ng mensahe na sabihin, si Pablo naging manampalataya na. Hindi lamang sabihin na ang panampalataya ng lahat ng mga Kristiyano ay unified. Dapat nagkakaisa ayon sa sinasabi ng ating Panginoon. Itong si Agabus naman nagbigay ng isang warning upang maghanda ang mga mananampalataya sa buong Israel. Kaya nang narinig ito, ng mga Kristiyano doon dito sa verse 29 to 30, the response. Ito ang response ng mga tao. Maganda ang response ng mga tao nang sinabi ito ng propetang si Agabus. Ano po ang sinabi? Believers in Antioch decide to send relief to those Christians living in Judea. Ang mga mananampalataya roon sa Antioquia, nagdesisyon sila. Ang desisyon nila, para yung desisyon ng Macedonian Church. Sa 29, then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwell in Judea. Ayon sa kailang mga kakayahan, ability, ayon sa kailang mga resources, hindi po sila tinukahan. Katulad ng mga ibang relihiyon, na alam nyo na yung mga ibang relihiyon dyan, na sabihin, 1 milyon, 1 milyon, hindi. Ay paano kung wala kang 1 milyon, nagkaroon ka ng malaking problema? At paano kung yung pamilya mo hindi pa Kristiyano, yung asawa mo hindi Kristiyano, tapos nagpalitik ka ng 1 milyon. Tapos ikaw pala ang trabaho mo ay kunti ang sweldo mo, ang malaki ang kita yung asawa mo na hindi manampalataya. Hindi mag-aaway kayo. So hindi ganon. Ang ginawa rito, the disciples decide
Every man according to his ability. Hindi po sila pinilit, hindi po sila tinukahan, hindi po sila pinuwersa, hindi sila pinarinigan ng kung anong pasaring para lang magbigay. Sila mismo nagkaroon ng kusang loob na pagdidesisyon na tutulong tayo sa mga kapatiran doon sa Judea. Dahil sila po ay nagdaranas o magdaranas, may pinagdaraan ng mahirap na mga bagay. So ang mga example po na ito, mga kapatid, mayroong relationship sa ating panahon ngayon. Ang COVID-19, pag tinignan mo yung mga background at mga alingas-ngas na mga balita, ito po ay matagal nang nasabi na mayroong ganitong trahedyang mangyayari. Para bagang ang ibig sabihin, nasa plano na ngayong 2020, puputok ang isang pandemya na ganito. Lumalabas na parang may mga prophets na propetang makatao nagsabi nito o kaya naibulalas yung sikretong agenda na naisabi na sa 2020 magkakaroon ng pandemya. Pero itong kay Agabus, hindi po ito man-made, hindi ito pandemic. Itong kay Agabus ay guidance ng Holy Spirit na sinabi upang ang mga tao ay makapaghanda sa Israel. At upang ang mga tao makakarinig ng prophecy o ng warning ni Prophet Agabus ay mag-decide kung anong gagawin. Ang mensahe dito sa atin ngayon, sa ganitong panahon na mayroong pandemic, mayroong panahon na kagutom, mayroong panahon na hikahos, dahil mga jobless ang marami, nagsara ang ibang mga kumpanya, ang willingness ng lahat ng Kristiyano ngayon, mga kapatid at kaibigan, sabihan man tayo sa hindi, parinigan man tayo sa hindi, pakinggan natin, damahin natin ang pintig ng kalooban ng Diyos. Nagdi-decide tayo, we are always willing to support and to give doon sa mga nangailangan. Hindi tayo nangailangang papurihan, hindi kailangang magpa-recognize pa tayo sa kung ano, sapagkat ipinakikita natin ito, ginagawa natin ito lahat sa ating Panginoon. Ibandilyo natin sa hindi, ipromote natin sa hindi ang ating pagtulong, nakikita ng ating Diyos Ama sa langit ang ating ginagawa. At ang magre-reward sa atin, hindi po ang gobyerno, hindi po si kumpare o si kumare, hindi ang mga tao. Kahit pumalakpak sila, hindi naman yun ang hingi-hingi natin. Ang magre-reward sa atin, walang iba kundi ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. At ginagawa natin yung mga pagtulong, mga pag-support, mga pagbibigay ng abuloy para po sa nangailangan. Ginagawa natin lahat yan sa ating Panginoon. Dahil may isa tayong faith. We have a united or unified faith in Jesus Christ, whoever we are. Kaya itong mga Kristiyano rito, mayroong unified decision. Nag-decide sila na tutulong tayo mga kapatid. Kung anong kaya nyo, sige gawin nating masaya. Sapagkat natutulungan natin yung mga nagugutom, naghihirap na kapatiran natin, dinadaanan ng tagutom o ng trahedya. Sa ganong pag-uugali at pananampalataya, ang Diyos po ay natutuwa. Sapagkat may mga trials minsan, may mga pagsubok minsan na ang tanungin natin, dalawang katanungan. Panginoon, ano po ang gagawin mo? At ano din po, Panginoon, ang dapat kong gawin? Hindi lagi yung Panginoon, pagpalain mo po yun. Parang nagiging dictator tayo sa ating Panginoon. Na lahat ng kailangan, i-dictate natin. Panginoon, pagpalain mo siya. Panginoon, ingatan mo siya. Panginoon, gamitin mo siya. Kung ano-anong lahat na lang inuutusan na natin halos ang Diyos. In reverse, pag nananalangin po tayo sa anumang sitwasyon, nagtatanong tayo sa ating sarili, Panginoon, ano po ba ang parte ko dito sa sitwasyon na ito, sa pangailangan ito? Ano po ba ang aking magagawa? Ano po ba ang aking maitutulong? Ano po ba ang pwede kong mai-contribute para ma-solve ang problema o pangailangan sa mga bagay-bagay na ito? Tinatanong natin ang ating sarili. Sapagkat hindi lamang ang Diyos ang dapat na kumilos ng kumilos, sapagkat ang Diyos ay nagre-release ng wisdom sa mga tao, sa mga lingkod niya, upang ma-implement ng tama ang gawain ng Diyos. Nagre-release siya ng mga provisions upang pinapadaloy sa mga tao at ma-release doon sa mga nangailangan. Maraming blessing sometimes na dumarating sa ating mga kamay, hindi pala para sa atin. Yun pala'y para sa iba. Ginawa lang tayong tinatawag na daluyan. O ito si Barnabas at si Saulo o si Pablo, nang nag-ipon-ipon ngayon itong mga kapatiran dito sa tinutukoy nating
passage dito po sa mga verses na ito. Tingnan natin itong verse 30. Ang sabi rito, which also, o sa Tagalog, na siya nga nilang ginawa, na ipinadala nila sa mga matatanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. Ano ang ipinadala sa kamay ng mga matatanda o ng mga elders? Yung kanilang mga tulong. Yung mga tulong nila, pinansyal at iba pa, tulong doon sa mga taga-Judea sapagkat sila po'y naghihirap. Pinadala nila doon sa mga elders. Nagsikap sila makapag-ipon ng kanilang pwedeng maitulong at ipinadala nila doon sa mga lingkod ng Diyos para doon sa nangailangan. Ang tawag doon kina Bernabe at Saulo, naging channel of blessing. At ang ginamit to provide ang mga kapatiran na nandoon na ninirahan sa lugar na pinuntahan nito ni na Bernabe. Sila ang ginamit upang ma-provide ang mga pangailangan galing doon sa Kristiyano sa Antioquia. Sila yung naging source at naging daluyan si Barnabas at si Saulo. Ang nasunod, yung kalooban ng Diyos na may-ari ng lahat. And of course, sa ginawa nilang ito, ang Diyos mayroong participation na i-bless sila sapagkat sila'y tumulong. It is more blessed to give than to receive. Kaya itong mga nagsipagtulong na kapatiran dito sa Antioquia, believers in Antioquia, blines sila ng Panginoon. Kaya hindi naging kawalan sa kanila yung kanilang pagtulong. Sapagkat sa iyong ibinigay, ang prinsipyo po ng langit, sa iyong tinakal, sa iyong binigay ay bibigyan ka. Ang ibabalik ng Diyos siksik at liglig at umaapaw pa. Kaya dapat kang maging masaya sa iyong patuloy na pagtulong sapagkat hindi ito kawalan, kundi na-fulfill lang ang kalooban ng Diyos. Bakit? Ginawa mo to sapagkat mayroon tayong unified faith in Jesus Christ, whoever and wherever we are. At yung naghihirap na tulungan. Yung may mga arguments na ayos. Ano ang quote sa pag-solve ng problema? Yung mga sinabi ng Espiritu Santo, yung sinabi ng anghel, yung sinabi ng Panginoon, yun ang kinote nila. Hindi po hindi sila nag-quote nung, sabi daw ni, kung sino-sinong i-quote na nagiging chismis tuloy. To solve the problem, mga kapatid, kailangan i-quote mo ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, na nagsipagtanim ang mga mensahe sa inyong mga puso, ano ang sinasabi ng Panginoon, yun ang sinasabi kong nagsusolve ng problema. Hindi yung mayroon kang sisisihin. Itong si Pedro nang siya kinikritics, hindi po siya nansisi ng sinuman. Ang sinabi niya lang, ito ang ginawa ng Panginoon. Ito ang sinabi niya. Ito din naman ang sinabi ko, pero ito ang sabi ng Panginoon. Walang binanggit na kung sino man tao na dapat sisihin, na baka sinabi, kayo mga kapatid sa Jerusalem, pinadala nyo kasi ako sa Caesarea, dito sa lugar na to. Wala siyang anumang sinisi. That is how to solve any kinds of problem. Don't blame anyone. Balik tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay naglalaman ng solusyon sa mga problema, naglalaman ng pagliliwanag sa mga magugulong isip, sa mga nalilito, nagbibigay po ng direksyon ang salita ng Diyos sa mga nakukulangan ng mga pagdi-decide o nalilito sa kung alin baga ang tama. Ang salita ng Diyos ay ilaw at liwanag sa mga isipan ng mga taong naghahanap ng liwanag. Nayu-unite ang ating faith at nag-glorify po ang ating Panginoon. So ito po ang mga ilang punto na naaralan natin ngayon, na sa kabila ng success, mayroong critics, pero na-solve ng salita ng Diyos, sa tamang ugali, sa tamang approach, sa tamang mensahe. Ang naging resulta, growing ang ministry. At nang growing na, nagdagdag pa ng mga lingkod ng Diyos, pumunta si Barnabas upang tulungan ang mga mananampalataya dito. At kalakip ng pumunta maliban kay Barnabas at Saulo, may propetang pumunta. Nagbigay din ng babala, nagbigay ng advance forecasting kung anong mangyayari. At in-anticipate po nila. Kaya lalong nag-advance ang ministry. Yung word of the prophet, in-anticipate, nag-react agad yung mga Kristiyano positively. Tulong tayo. Ngayong panahon ng COVID, may opportunity tumulong, tulong po tayo. Pray po tayo. Magbigay kung anong maibibigay, tulong po tayo. Ito po ang ugali ng mga mananampalataya
na nananalig sa ating Panginoong Hesus. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon sa paggawa sa kanyang kalooban. Let His will be done in you and in me. God bless you. Let's pray. Sa iyo po ang aming papuri, Panginoon, sa iyong katapatan at sa iyong mga salita. Ang word mo nagsosolve ng conflict, ng mga criticism. Ang leading ng Holy Spirit hindi mahadlangan ng kahit na sino. Ang salita mo ay totoo at magbibigay ng liwanag sa isipan at direksyon ng buhay ng mga tao. Ang layunin mo ay mag-expand ng higit pa ang mensahe mo. Ang mga pestilence, ang mga kahirapan, tungtungan upang ang tao ay magbukas ng isip para sa iyo. Kaya after, Panginoon, ng mga pandemic o during ng pandemic, nagiging bukas ang puso ng mga tao upang tumulong at ang mga tao din namang affected ay bumukas ang puso upang lumapit sa iyo. At sa kabila ng mga pangyayaring mayroong kahirapan, nagkakaroon po ng revival. Nare-revive ang mga tao in their spirit, lumalapit sa Panginoon. At kapag ka lumapit na sa Panginoon ang mga taong na-afflict maging ng pandemic o ng virus, ng COVID, pag lumapit na sila sa Panginoon, lumapit na po sa iyo, ibubuhos mo ang pagkilos ng Holy Spirit at kalakip integral ng iyong pagbuhos, Panginoon, pagpapagaling at pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa mga promises at sa iyong pagkilos. Hinihintay po namin, Panginoon, ang tuloy-tuloy na revival during and after this pandemic. Pero ready na po kami, ready mo po ang bawat isa to help and to pray, to support doon sa mga needies, sa anumang kaya namin, Panginoon. Huwag kaming mag-hoard, huwag kaming magmamakuripot, kundi magiging kaming mapagbigay, Panginoon, para po sa iyo. Purihin ka. Tinatalaga po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pangailangan, panalangin ng bawat isa. Nabigyan mo kami ng karunungan how to solve problems. Bigyan mo kami ng inspiration how to face problems. Salamat, Panginoon, ikaw po ang aming kalakasan, kaya po namin magagawa po ito. Kaya sa iyo po ang lahat ng papuri sapagkat ikaw ang author and finishers of our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa atin po mga ilang announcement, huwag kaligtaan, mayroon tayong webinar sa Every Home for Christ for the Daddies or para sa mga tatay, once a week, 1.5 hour libre. Connect kayo sa amin upang kayo po'y mai-enroll sa sunod na batch at ito po'y malapit na. Abang-abangan natin, ilang araw na lang. Purihin ang Panginoon. May mga ilang announcement pa tayo, tingnan natin dito sa mga ilang time pang natitira. Panoorin po natin. God bless you. Na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan. Well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka. I-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Nalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala na ang iyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas, ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.